na nahati. So we have a 1/2 r squared theta. Yung theta natin, tinatawag nating central angle. Okay? And yung radius, so yan, yung dalawang radius. Okay? So yan ang formula natin for a sector of a circle. Pero paano na talaga pag hindi na talaga kayang i-define? Hindi na siya kamuka or labas na siya sa isang circle. Hindi na perfect ang kanyang shape. Okay? So dito papasok yung topic nga natin for today. Let's say a quarter circle pero hindi circle. Mukha lang quarter circle. So yung radius natin, syempre ito, yung farthest point from the origin. So ganito yung mga maliliit. Maliit lang yung pagbuka ng radius. Kumbaga, at that point, yan nga yung value ng radius natin. And meron siyang angle 1 and angle 2 para ma-reach yung radius natin. Okay? So kung ito ang kukunin natin, in terms of integral calculus, yung formula naman niya is the integral of 1/2 r squared d theta by putting or placing an upper and lower limit yung ating theta 1 at yung ating theta 2. Okay? So yun naman ang formula natin sa pagkuha under or in terms of integral calculus. Okay, sa mga hindi definite shapes. Yan yung formula natin. Yan ang ating general working formula for this whole topic. Okay ba guys? So ito ang dinedefine natin ngayon as an introductory. Paano ba mag-plot ng isang polar curve, saan pina-plot, at ang relationship niya kay circle. Okay ba? At least meron naman tayong idea kung paano natin siya i-approach. Meron akong formula, general working formula. Isa-satisfy lang ulit natin. Okay? So proceed tayo. Gawa na agad natin ng gawa natin agad ng example. Okay? Sa mga examples ko last week, hindi ako nakapaglagay ng worded problem. So dapat talaga ang mga problems sa application ay worded problems para ang ma-enhance sa atin ay yung interpretation ng problem mismo. Ang haba kasi nung problem last week, tinamad ako isulat eh. So ngayon may ikli lang. Isasali ko na. Okay? Let's have find the area of the region bounded. Okay. So same approach lang ulit talaga. Find the area of the region bounded by the curve r squared 16 sine theta. So yan yung problem. So meron ba dito may idea kung paano i-graph si r squared is equal to 16 sine theta? Anyone? Paano kaya siya i-plot sa ating polar coordinate system? Wala? Bonus? Okay, sige. Ako na lang mag-plot. So again din na sa pag-plot or kumbaga yung pag-graph ng mga equation, mahihirapan tayo kung paano mag-graph. Since ako din mismo, hindi ko naman master ang pag-graph ng equations. Paano kung equation sa atin ay ganan? R squared is equal to 16 sine theta or R is equal to 16x squared minus 4x plus 7 or hirapan pa natin square root 4x minus 2e raised to negative 3 or negative x na lang
plus 21. So, paano i-graph yan? Di ba? Paano natin ito i-graph? Meron bang may idea kung paano madaling mag-graph ng mga polar curves? Okay? So, I'm guessing, yes? Sige nga, graph mo nga to. Si Ricardo daw. Napindot. Wait lang. Hindi ka lang dinig. Lipat lang akong mic. Ano ulit yun, Ricardo? Sir Napindot. Desmos po. Yan. Yun ang sagot talaga. Desmos. So, kindly try to plot r squared equal to 16 sine theta. Kung ano itsura niya. Bigyan ko yung 1 minute. Tsaka yung magiging drawing, syempre lahat tayo, hindi natin maper-perfect ang isang circle, ang isang arc, ang isang curve. Diba? Sa bawat points or bawat point of the line of the graph. Diba? So, gagawin na lang natin. Kami na magpo-provide ng graph. Kayo ang mag-interpret. Diba? Mas okay naman yan. Mas comfortable tayo both sides. So, ayan. Buti na lang si Sir mag-graph. Given na. Kasi baka pag-graph pa lang, ubos na yung oras. So, yun. Yun siya maganda to. So, ako na. Idiretso ko na guys. Ang itsura ng graph natin, r squared is equal to sine theta. 16 sine theta is ganito. O diba, hindi agad perfect. Hirap kaya. Yan. So, i-graph nyo si r squared equal to 16 sine theta. Ganun ang itsura niya. So, the next question is, kung ang pinapanap sa atin, kung ganun ang itsura ng graph, ano yung area of the region bounded by this curve? So, bigyan ko yung choices. Ito bang area na to? Ito. Or yung buong circle na nabuo. O-type na lang ako sa chat box. Aling kaya ang area bounded by this polar curve? Kasi ito yung gusto natin i-practice sa inyo. So, kung naintindihan niyo yung topic last week na area under the curve or area bounded by the curve, so paano kaya yung area bounded by this polar curve? Pili kayo ng number, guys. Alin ang kukunin natin? Alin ang kailangan nating area na kunin? So, yun. Kindly participate para malaman natin. Wala mo ng tama or mali. Pili lang kayo. Pili. Look, tulog na all three. Nag-siesta na. 5 and 6. How about the others? Okay. Para makita natin kung naintindihan nyo ba or kaya nyo bang ma-interpret yung ating topic. Ano kaya yung region bounded by the curve? Wala na. Si Bale na lang. Guys. Wala na. Sige. So, let's proceed. Ang area bounded by the curve is si number 5 and number 6. So, imposible namang magkaroon ng 1 dyan. Buo pa rin naman to. Okay? Nagpalito lang ako kasi nasa loob siya ng isang coordinate system. Pero kung i-set aside natin siya, ito lang yan. Diba? Dalawang area lang ang nabuo. So, hindi pwedeng 1, 2, 3, 4. Asan yan? Wala yan. Okay? So, dalawang area ang nabuo natin.
Ibig sabihin, ang area natin, or tawagin natin siyang area 1, area 2. So we have our area 1, area 2. At kung perfect drawing yan, masasabi mo na ang area na pinapahanap ay dalawang area 1 or dalawang area 2. Identical lang naman sila. Pinagbago lang, yung isa nasa taas having positive values at yung isa nasa baba having a negative values for its points. Okay? So, doon na tayo sa positive. Dalawang A1. Okay? At ano nga again ang ating general working formula? Integral theta 1, theta 2, r squared d theta. 1 half. 1 half pa. So, simplify pa natin. Kung meron. Kung wala na. Substitute na lang tayo ng values. R squared. So, meron naman tayong R squared. Maano natin siya. Si 1 half pala. Si 1 half pwede natin ilabas sa integral. Para matitira R squared d theta. Si 2 cancel. Ano na lang. The upper and lower limits R squared d theta. Si R squared meron na tayong value. Ito nasa taas. We have integral from point A to point B 16 sine theta d theta. So, tuloy pa natin. 16 is a constant number. Ilabas. So, ano na lang ang i-integrate natin? Sine theta na lang. Okay. So, ano ang integral ni sine? Negative cosine. Negative cosine theta. Okay. So, next, this is definite integrals. Ano ba yung ating magiging upper and lower limits? So, paano mag-define ng upper and lower limits sa isang polar curve? So, same lang naman siya sa area bounded by the curve. We have yung madaling example. Yan. We have pwede tayo mag-vertical subdivisions, pwede rin tayo mag-horizontal. So kay circle ba, ganun din gagawin natin? Upper and lower? Hindi. Bakit hindi pwede? Kasi angle 1 and angle 2. Hindi naman pwedeng angle 180 degrees at angle 180 degrees. Hindi naman siya applicable. So yung technique ko is alamin kung saan nakatapat na angle yung pag-start ng circle or ng curve at sa kung saan natapos. Okay, so what do I mean by that? So sundan niyo ang aking drawing. So nag-start ako from the origin. Drawing ako. Saan ako natapos? Origin din, di ba? So base sa R, or ano yung angle natin ngayon? Kung nagsimula at natapos sa origin, saan tayo kukuha ng angle? So ang ating reference angle, saan siya magagaling? Sa unit circle. Okay? So I am advising everyone to memorize or familiarize the unit circle once again. Okay? Hindi sa uluhin, kundi i-by heart natin. I-by heart natin yung values, yung angle, yung coordinates sa loob ng isang unit circle. Okay? So madali naman, marami namang copy online. Search nyo lang unit circle.
So, yun, anong unit circle? Or anong value ng angle na nasa unit circle? So, umikot tayo ng halos 180 degrees from 0 to pi. From 0 to pi. Yun ang ating upper and lower limits. Yun yung ating boundary. Nag-start sa 0, natapos kay pi. Okay? So, proceeding with definite integrals, we have negative 16 cosine pi minus negative 16 cosine 0. Okay? So, kung wala tayong calcu, hindi natin alam ang value ni cosine pi. Meron kasi siyang definite value. So, nasa unit circle ulit. Anong value ni cosine pi based sa unit circle? So, cosine pi is negative 1. So, negative 16 times negative 1, positive 16. Next, cosine 0. Ano na to? Tinuro ko na to. Cosine 0 is 1. So, negative 16 times 1, meron pa tayong negative sign sa labas, plus 16 equal to 32 square units. So, ang area ng dalawang circle natin na buo, or yung dalawang region natin na nabuo, is 32 square units. Kung ang pinapahanap lang ay isa, i-divide nyo by 2, we have 16 square units. Okay? Yan guys. So, wag malilito kung saan ba nanggagaling yung mga values. Cosine pi naging negative 1. Cosine 0 naging 1. As well as yung values ng ating upper and lower limits. Lahat yan guys ay present sa unit circle. Okay? Magtabi na lang kayo ng unit circle sa tabi nyo. Hawak nyo lagi. So, pagka mga ano tayo, face-to-face lecture, dala kayo ng handouts nyo. Kasama nyo yung formula ng derivative and integration as well as unit circle. Okay, so itong value, 32. Yun naman yung pinapatanong eh. Area of region bounded by the curve. So 32 square units, hindi 16. Ito yung pag-isa lang. Okay ba guys? Nuggets. Yes. Ano yun? Sir, ask ko lang po, yung dun po sa area of 32 over 2 square units, saan po galing yung over 2? Over 2 kasi lang, kunwari ang tanong is find the area of the shaded region. Ito yung shaded region, pero yung curve talaga nakabuo siya ng dalawa. Okay? So ang pinapahanap lang sa atin, isa. Tapos ang alam lang natin, formula para kunin yung dalawang area or dalawang region, area ng dalawang region. So, kung ang 32 square units ay area ni 1 and 2, ano ang area ni 1? So, hinati lang natin. Kaya, doon ang galing si over 2. Let's say, 4 ang circle dyan. Gusto ko isa lang ang pahanapin. Anong value nyo i-divide? So, 4. Ganun. Ano kung doblehin pa natin? Gusto ko isa lang. Edi divided by 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Divided by 8. Ganun. Kumbaga,
Siyempre, mas maganda lagi na computin natin siya as a whole or depende na lang sa approach niyo na gusto niyo. Depende na rin sa pinapahanap. Okay? Ayan. So, okay ba tayo dito guys? Clear? Yeah. Thank you. Sige. So, break time muna. Break time. 1 minute. Okay guys, let's go. Let's proceed on to the next chapter. Hindi ko pumili ng dato, sir. Hindi ko rin alam eh. Depende sa pag mga boomstick yung power. Ayun pala, nakalimutan pa ako. Hindi ko rin ito nabanggit sa una. Okay, game. Gusto niyo ba ng shortcut dito? Ayaw niyo ba mag-integrate? Taas ang kamay. Gusto niyo mag-integrate. Sige. Kung ano yung mag Isa lang may gusto. Dalawa lang. Sige, wala kayo. Ang bilis na. Okay. Hands down, hands down. So, meron talagang shortcut kasi we are dealing with shapes related to a circle na merong presence of radius at meron ding presence of a circle. So, definitely, meron talaga dapat na formula
kung paano kunin ang mga area of region under polar curves. So, for this specific example, okay, ang ating shortcut is, pag ang format ng equation natin, lalobat na. Sir, may pen ka? Parang may charge. Guys, wala na, lobat na pen ko. Na, class dismiss. Yo, thank you, sir. Wait lang. Ay, nalobat na. Wait lang. 2 minutes. Okay, guys. Continue. Pagka ang, di ba ang ating given, r squared, 16 sine theta. Kapag ang itsura ng ating equation ay ganan, r squared, k sine theta, ang area natin, 2 times k lang. 2 times k lang. So, anong value ng k natin? 16 times 2, 32. Wow! Ganun lang kabilis. Wala pang 10 segundo. Nakuha nyo na ang area ng ating region ng curve na to. Okay, sir, pwede po ba yan sa exam? Pwede! Pero ipakita nyo din ang integration. Joke lang. Ipapalong ko pa kay Sir Aris. Kasi ano naman talaga to? Formula siya. Formula based sa pagkuha ng area ng polar curves. So bakit hindi siya pwede? Di ba? Basta. Pero maganda muna na pinipresent ko siya sa inyo. Sir, paano naman pag po cosine? K cosine theta. Ano pong formula? Yun lang din. Hindi naman pagka nagbago yung ating sine or cosine notations, ang nangyayari lang dyan, nagbabago yung orientation naman ng graph natin. Okay? So kung cosine, kung nasa taas is parang hourglass, dito naman, infinity. Okay? Kung sine, di ba? Yun lang yung nagbago. Orientation kay sine at cosine. Pero hindi naman nagbago yung laki ng area bounded by the curve. Okay? So, yun yung concept behind it. Yan. Okay ba guys? Huwag ko nang alisin. Yan. Okay? Yan ang shortcut. May ganun pala. Hindi pa itinuro. Okay? So, sige. Proceed tayo sa next. Next problem natin for today is find the area of the region bounded by the curve 4 sine 2 theta. Okay? So find the area of the region bounded by the curve r is equal to 4 sine 2 theta. So can anyone please try to graph this sa Desmos? Ano itsura niya sa Desmos? Sige. Ano tayo? Activity. Pag-graph ako nito sa Desmos, ano itsura niya?
Can anyone tell me? Pwede mag-on mic, pwedeng chat sa chat box. Ano yung itsura ng curve natin? Para kayo mismo yung nagtatry. Butterfly Malaking difference wings. sir ng sunglass. So, tama. Yung sunglasses. Yung nakalagay ng So, sunglass. di ba? Paano kayo pa-perfect yun? Hindi ako nakaka-check pa. Pero pag may grip na lang ng bakit kasi pag may grip. Butterfly wings daw. Pag nakita mo sa FB yung logo ng brand. Ang fake niya 5K. Makulo. Fake pa yun. Oo nga. Wow! Sa kabila. Perfect kabilang butterfly door. wings. Okay. Good job, So, eh. Okay, yan ang itsura ni R is equal to 4 sin 2 theta. Okay, next question is, Pero pag mga inflex, tsaka mga Thank you love, for that okay, one. okay ka naman ang gamitin sa'yo. so, alin dito ang pinapakuha sa atin? Pili kayo ng number. Si 1, 2, 3, 4, or ito lang, dalawa na nasa taas, or ito lang dalawa na nasa 5 and 6. So, ano sa tingin nyo kukunin natin? Guys, pili. 1. Sige, how about the others? Kindly participate kasi kayo lang din naman pinapractice ko eh. Okay, final term na ta guys. May ganito kaya sir sa SM? Wala. Gusto ko marami na kayong natutunan Mahal ang last. when it comes Hindi, to walang integral. last, pero ibang branch, mga 12 ang... Okay, how about the others? Ano 1. yun? Magkano yung ganun? Hindi ko tandaan yung Walang branch. mali or tama guys. Pero mahal kasi ito sa mga... Pili na kayo ng number Hindi ko eh. alam. Pag dyan naman, overseas. 5 and 6. Ipa. Sagot Try mo sa pa. ano, sa FB, may nagbebenta ng pagkakataon. Lal. Wala na. Tulog talaga ako 3. 5 and 6, 1 and 4. Okay. So, sabihin ko na, ang area na pinapakuha sa atin ay areas 1, 2, 3, and 4. Okay, ba't hindi pwede si 5 and 6? Kasi kung 5 and 6, dapat wala yung endpoints. Mga heart yan, kung 5 and 6. Pero wala pa rin hati yan. Okay, so wala ding 5, 6 talaga. Ay, meron palang 5, 6. Kung ganito ang itsura ng curve natin. Pero hindi. Ang itsura ng curve natin, so definitely, itong 4 lang na region na to. Okay? Wala, biglaan lang kami bumili sa TikTok. So 1, 2, 3, and 4. Gawa nga madami Kunin kami. natin. Mahirap Again, kung ang magsalita. area natin, para silang 4, Hindi ko alam sir. so pwedeng kumuha tayo ng area ng Una isa, kong laro doon. i-multiply na lang natin sa 4. Okay? Kasi din, ang tanong din naman, area of region bounded by the curve. So lahat, hindi isang section lang. So, general working equation for 1/2. Labas na natin. Theta 1, theta 2, r squared d theta. Si 1/2, unahin natin. Magiging 2. Ito unahin natin. Ano ang ating upper and lower limits? So, observe natin ng isang region lang muna. We have this path. Ang tanong lagi is saan natapos at saan nagmula? Anong angle sa unit circle? Ano sa tingin niyo? So, bigay ko na 0, given. Pero saan natapos? Anong angle? Sa tingin niyo? Pi over 2. Okay? In this region mismo.
Following the curve. So x and y, 0 and pi over 2. Okay? So anong pwede natin substitute next kay r squared? Ang meron lang tayo ay r, edi square na lang natin. We have 16 sine squared 2 theta d theta. Okay, simplify pa. 16, constant number ilabas, 32. 0 to pi over 2. Sine squared 2 theta. Okay, so bumalik tayo sa integration involving trigonometric function. Ano to? Sine squared. Ano yung procedure? Convert into the identity. Tapos tsaka tayo mag-integrate. So para hindi marami tayong sinusulat, i-disregard ko muna ang ating upper and lower limits. Okay? Pero alam naman natin na 0 to pi over 2. So identity natin is 1/2. 1 minus cosine 2 pi. Okay? Converting this, isa pa, si 1/2 ilabas, gawin nating 16. Great. 1 minus, ang cosine 2 pi dito again, binanggit ko to dati, ibig sabihin doble nung theta, nung naunang function. So magiging 4 theta. Okay? D theta. So ito integrate natin. So 16 would be theta minus 1 over 4 sine 4 theta. At upper and lower limits, 0, pi over 2. Okay, so pi over 2 minus 0, tuloy-tuloy lang, 16. Pi over 2 minus 1/4 sine 4 pi over 2 minus 16. 0. Ay, oo nga, 0 minus 1/4 sine 4 times 0. Kapadal na dito. Okay. Konti 16 halves would be 8 pi. Okay, so let's stop right here. Si sine 4 pi over 2, that would be sine 2 pi. So sa sine 2 pi, anong value niya sa unit circle? Please check. Kaya mag-check. Para at least nagkakaroon tayo ng muscle memory na at least nasa sa ulo natin. Kaya mag-check sa unit circle. What is the value of 2 pi? Guys, 2 pi. Kindly check sa unit circle. Nasa x-axis. Guys, anong value ng 2 pi? So, ang value ni 2 pi, sin 2 pi mismo is 0. Okay? 0. So kung 0 multiplied by 1/4, 0 na. And sa kabilang side, so sin 0 naman, what is sin 0? Sin 0 would still be 0. So 0 minus 0 multiplied by 16, wala na din. 0. Cancel na sila. So ang natira, 8 pi square unit.
So, yan ang value ng total area region bounded by the polar curve. 8 pi. Kung gusto ko isa lang pahanapin, divided by 4 lang. Kung dalawa, divided by 2. Okay, ganun lang naman siya. Okay? Yun, ganito ang approach natin for this example. And again, gusto nyo ba ulit ng shortcut? May shortcut din dyan. Sige. So, sino may gusto ng shortcut for this kind of equation ng polar curve? Doon lang kayo active eh. Okay. R is equal to 4 sine 2 theta. Ano itsura ng ating equation? K sine 2 theta. So, ano kaya ang format or formula for this kind of problem? Would be 1/2 k squared pi. Okay, solve natin. 1/2. Anong value ng k natin? 4. 4 squared is 16. 16 over 2 is 8. 8 pi. 8 pi square units. Kung cosine to, ganoon lang din. Pero mangyayari dito guys, mag-iiba ngayon ang orientation ulit ng ating polar curve. So kung r is equals to 4 cosine 2 pi, our area formula would still be the same. Pero yung orientation ng ating butterfly magiging flower. So nag-rotate siya this way. Okay ba? Yan. So yun ang approach natin for this kind of polar curve. Nuggets? Nuggets? Yes. Ano yung... Sir, ano po? Yung 8 pi square units po, bali yun po yung 1, 2, 3, 4, 'di ba? Kung hahanapin po namin, pero kung hahanapin po namin yung isa lang po, i-divide po ba siya sa 4 ganun? Yes. Yun. Ganun ang approach niya. Pero kung tatlo lang, so hindi niyo siya i-divide by 3. So, kuha na lang kayo ng isa times 3. Kasi hindi naman siya magiging divisible by 3 since apat ang total number ng region natin, area region. Oh. Okay? Ayan, ganun. So, clear tayo guys for this kind of example. Yeah. So, pahinga ulit, pahinga. 2 minutes.
Okay, guys. Let's continue. Tapos na natin. Last example na ulit. So, next problem natin. Would be find the area of the region outside right, R1 equal to 2 and inside R sub 2 for cosine 2 theta. Okay? So, paano ito i-graph? Gusto meron na tayong idea based sa mga examples na napakita. So, unahin natin si R1. R1 is just having a value of 2. So, pagka ang equation is R equal to a value to a certain value, isa siyang circle. So, ang circle natin meron daw value of 2 radius. Ayun lang siya. And yung kanina natin na 4 sin 2 theta, ngayon na naging 4 cosine 2 theta, so magagamit pala siya. Flower. Um, okay. Bear with my drawing. Yan. Ay, wala. Dalawa na ulit. Hindi siya nag-automatic. Yan. Okay. So, clear tayo kung paano nabuo yung ating graph. Meron kang R1 na nakapatong kay R2 or vice versa. Basta overlapping sila with each other. So, ang sabi, find the area of region outside R1 at inside R2. So, alin kaya ang region na yan? Ano pinapahanap natin? So, define ulit natin. Region 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anong area or anong region ang pinapahanap sa atin dito? Okay? Kayo guys ang mag-decide. Which region outside R1 and inside R2? 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Okay. So, tama. 5, 6, 7, 8. Alsin ko. So, good. Good na nafi-figure nyo nga yung region na kailangan pahanapin sa atin. Okay? So, alam natin na itong regions na to. Pilitan ko nga yung ito lang regions na to. Mukha na talaga siyang bulaklak. Okay. Kung yan lang ang pinapahanap sa atin, by terms of putting it into an equation, paano natin siya kukunin? Or mag-extract tayo ng isang region. Okay? Wait lang. Ang area natin, we could say for area 1. 4 na area. So, mag-extract tayo ng isang shape. Ano yan? Anong area to? Or how can we figure out which kind of reference
ang pwede nating gamitin para ma-extract yung region na to. Again, gagawin pa tayo ng vertical subdivisions, horizontal, ano kayang angle, okay? As a whole pa rin natin siya i-interpret. So, kasama pa rin yung buong petal, kasama rin yung region ni circle. Ang gagawin na lang natin, yung total area region ni petal minus sa area region na nasakop ni circle. So we use, para tayo nag-R1, R2. So minus na lang. Okay? At meron pa isang correction dito. Wait lang. May isa pang kulang sa pag-interpret nito. Hala. Sige na nga. Ang area region natin na pinapahanap talaga, yung mas tama, is 8. 8 area 1. So, saan po siya? Okay? Gaya na na-introduce ko kanina, na type of equation na pwede nating isolve, hatiin natin pa yung petal. Gawin natin itong sector lang na to mismo. Or itong section lang na to mismo. Okay? Kaya siya ngayon magiging 8. Okay. Bakit kailangan pang hatiin, sir? Para lang mapadali yung ating trabaho. At least itong part lang na to sa isang quadrant lang. Hindi natin ginamit yung formula or pwede maging similar formula na meron tayong dalawang radius at isang central angle sa isang sector ng circle. So mas madali kasi yung approach na ganito. Okay? Yan. So sa pagsulat sa kanya in terms of equation or in terms of integral, we have to understand what we should deduct from the area of region na nabubuo ni R1 and R2. So first, alisin si 8. Ano ba ang formula natin or general working formula natin? So ang gusto nating matira si R2. Kasi si R2 na yung shaded region na pink. Or yung ano natin, yung violet. So dapat siya din yung mas malaki. Siya yung mas malaki. I-minus natin sa kanila ay yung area region ni R1. So we have 1/2 R, 1/2 integral R sub 2 square d theta 1, theta 2 minus yung area region ni circle naman. Okay? At yung boundary nila ay same lang. Same lang sila ng upper and lower limits. Okay? Yan. Kumbaga in a way, pag na-extract natin to or pag in-interpret natin to, yung sinosolve lang natin dito, pag i-graph is this one. Yan lang. Pag sinuot niyo yung equation na yan, ito lang talaga mismo ang sinosolve natin. Pinawas natin yung circle as well as yung kalahati pa ng area na yan. Tapos bounded siya by the regions. So, ang magiging reference boundaries natin is for R2. Kasi nasa R2 na yung shaded region. So, saan nagmula at saan natapos ang ating polar curve? What would be the value of our theta 1 and theta 2? Okay.
sa example na to, medyo mahirap siyang i-interpret. So, para mapadali, ang reference angle natin dito is pi over 6. Eh, kasi meron naman tansya na, ay parang medyo pi over 4 to, sir. Ay medyo parang pi over, hindi ko sa uli. Pi over 6 over 4 over 3. Baliktad pala. Over 6 over 4 over 3. Okay? Sa pagtansya, so baka naman marami na magkamali. So, ibibigay na lang din natin or gagawin nating mas obvious kung anong klaseng angle yung ginamit. Okay? And in this case, guys, pi over 6. Okay? So, pi over 6 ang ating region, ang ating boundary. 0 to pi over 6. Diba? Sige. So, proceed tayo. Ayun na lang. I-apply na lang natin sa formula natin. Ang R1 natin, hindi pa yan naka-square. So, R squared would be 4. Ang R squared ng R sub 2 would be 16 cosine squared to theta na magiging 4 theta. Mamaya pa pala. Pag na-convert to identity, 2 theta. Okay? So, proceed pa tayo. Simplify muna natin. Yung mga constants. So, kung parehas tong 1/2, pwedeng ilabas si 1/2 na magiging 4. Matitira 16 cosine squared 2 theta d theta minus integral ni 4 d theta. Diba? So, proceed pa tayo. Or mag-integrate ulit tayo. Pwede natin silang hatiin. Hatiin na lang natin. Paglayo natin sila. So, we have si 4 or kayo bahala kung paano kasi approach nyo. Mamaya ko naintindihin si 4. We have 16. Ano integral ni cosine squared 2 theta? Again, this is case 1. As we can remember, convert to identity ulit. Identity natin is 1/2. 1 plus cosine 2 theta d theta. So, sige, mag-boss tayo dito sa loob. Should be 4 multiplied by 8. Pag in-integrate or pag nag-substitute tayo ng value cosine 2 pi would be cosine 4 pi. Okay? Tsaka natin to integrate na. 4 is 8. Theta plus 1/4 sine 4 theta. Tapos, yan na yung integral di ba? So, proceed tayo sa next term. We have 4 theta na to. Yun na siya. Minus 4 theta. Okay. Then, ngayon tayo magpapasok ng ating upper and lower limits. Since tapos na ma-integrate both terms, co-convert na lang or express into our upper and lower limits. So, 4. Pwede pa natin 8 theta plus 2 sine 4 pi minus 4 pi para linear sila. So, let's substitute pi over 6 or paano pa natin gusto itong i-simplify. We have, ito pala, 8 pi at 4 pi, theta. 8 theta minus 4 theta, they are similar terms.
we have 4 theta plus 2 sine 4 theta. Yan. Tsaka ko express si 4. So 16 theta plus 8 sine 4 theta. Para natin pasok ang ating upper and lower limit. So ano lang, pi over 6 minus 0. We have 16 over 6 plus 8 sine 4 pi over 6 minus minus 16 times 0, wala na. 8 sine 0 na ilagay ko. So ito, may 0 ba to? Yes. 0 na yung right side. So 0 plus 0 ulit yan. Wala na. So tingin tayo sa itong term na to. 16 over 6. Pwede natin gawing 8 thirds. 5 plus. So this would be sine 2 pi over 3. Based sa unit circle, ano si sine 2 pi over 3? Check. 2 pi over 3. Sine. So kung titingnan nyo, that is square root of 3 over 2. Okay? So 8 times square root of 3 over 2. Simplifying this, we have 8 pi over 3 plus 8 square root of 3 over 2. So syempre, gusto natin laging pagsamahin LCD 6. 6 divided 3, 2 times 8 pi, 16 pi plus 6 divided by 2, 3, 24 pi, 24 square root of 3. Okay? So, kaya pa ba ito simplify? Okay na yan. Square unit. Yan ang area ng buong region na outside R1 and inside R2. Kung gusto nyo makuha yung pinaka-definite value, so, hindi kakalki lang. So, ang calcu niyan, or ang definite value niyan dapat nasa 15.3 square unit. Okay? So, gusto ko i-try. Try nyo din. Kung tama ang ating solution, bigyan natin siya ng value. 16 pi plus 24 square root of 3 all over 6. Ayan, 15.3057836.4. So, tama naman. Okay? So, ganan. Kapag multiple curves of equation ang meron tayo. Kasi di ba sa area under the curve, so laging dalawa. Or area bounded by curves, dalawa, pwede naman tatlo. Depende. Basta mabuo kasi yung shaded region. Okay. So dito, applicable din pala na maraming polar curve ang present sa isang graph. Okay ba guys? Clear tayo dito. Nugget. Okay. Goods. So far, ayan lang muna. Introduce natin para hindi ganun kabigat. So we have two more on basic approach at isang mas complex na binabawasan natin ang shape na pinapahanap sa atin. Okay? Kasi sa ibang examples pa or kung kayo mismo mag-try or hanap kayo sa net,
Ang region na pinapahanap is drawing tayo ng isa pa. Okay, pwede ang pinapahanap na region is ito lang. Paano nyo i-minus yan? Inside R1, and inside R2. So, dapat nasa loob ni R1, dapat nasa loob ni R2. So, ayan, mga ganun. Tama yan eh. Mga ganun. So, talagang i-interpret natin. Kaya dapat, or yung examples natin ay mga worded problems na. So, alam ko meron kayong physics, ganun lang din. Ito yung FBD nyo, ito naman yung problem nyo, yung worded problem. So, ina-analyze din natin. Hindi lang basta, ay, may shape, may bilog. Kunin natin yun. Okay? Hindi naman siya gano'n. Hindi gano'n ang approach natin. Okay ba guys? Nuggets? Good. Good. So, yun lang muna tayo for today. Follow up ko yung copy din itong ating lecture at saka yung instruction para malaman ang score sa midterm exam and remedial exam. Okay ba guys? So, thank you for attending today's meeting. See you next meeting. Kung meron pa kayong follow-up questions, feel free to message me, email, messenger, or Google Chat. Okay? Thank you guys. Goodbye. Thank you po, sir.